na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa ho. Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado ho nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee report. At kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito eh. Hindi po private money ang budget. Ito po'y pera nating mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng panay blanco itong Bicameral Conference Committee report, ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito Isa na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawala Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page and this final approved, ratified and filed Bicameral Conference Committee report. Na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace Poe, ni Stella Kimbo at yung mga miyembro po ng Technical Working Group. Parehas ng Senado at ng mga mababang kapulungan. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihapla. Subalit sila po ay sinasangkalang. Tandaan ninyo yung news report ni Congresswoman Stella Kimbo na ituloy po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan ng miyembro ng Technical Working Group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taunang budget. Ngayon, balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman Sid Ongab, wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill,
sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong bicameral conference committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap, ng AIX at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa bicameral conference committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking pong layunin, ulitin ko sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa bicameral conference committee report, baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema at in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating national budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung bicameral conference committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po ay nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po ay receive din nung araw ng maliit eh. Ito po ay na-receive nung January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At dito po makikita ninyo, noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay, hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Overrap nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, yan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan dito sa itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung enrolled bill. At yung pinaka-importanting pahina, para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong fake news ng kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma. Yung Secretary General ng House of Representatives. Wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado. Wala pong pirma. Yung Senate President. Wala rin pong pirma. Yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mangbabatas na yan.
Alam mo ninyo, dito sa ating pahina, kaya po ako nagkakaroon ng diretsahang ugnayan sa inyo para po may makuha kayong tamang impormasyon. Ito nga ho, ating tinutuwid yung fake news niya. At sinasabi niya na in order daw po yung budget. Naipakita ko po yung sequence natin. Pinakita ko yung blanco sa Bicameral Conference Committee report. Final po nila yan, December 11, 2024. Ang dami pong blanco at pero pirmado ng mga senador at kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee report. Just to refute the lie being peddled by this congressman na sinasabing wala raw pong basihan yung aming petisyon. Kung walang basihan yan, bakit hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa Korte Suprema? Kung walang basihan yan, bakit ngayon meron pa tayong nakatakdang oral argument na gagawin sa May 19? Okay na po sana yun titigil na tayo ron. Pero para mag-issue ka ng pahayag sa isang pahayagan at sasabihin mong walang basihan ang petisyon namin, diyan itutuwid ko yung napakalaking pagsisinungaling mo. Kaya ipinakita ko po itong kopya ng enrolled bill. Sabi po niya, yung enrolled bill doctrine pa siya. Paano ka nagkaroon ng enrolled bill doctrine? The enrolled bill doctrine finds no application in our case because there is no enrolled bill. Certified po ito Blanco. Pwede ka bang magsumite ng enrolled bill na blanco? Ang enrolled bill ho, pirmado na po yan itong apat na ito. Ang kulang na lang po na pirma pag enrolled bill, ang pirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga ho, yung enrolled bill, wala na hong galawan yun. Yun po yung binibigay sa Malacanang